Kuya Ogi, anong gusto mong bonus? Babae ba? So sa oras na to, bawat sulok ng aking bahay ay natatapalan ng mga kapanalig. Excited na kayo sa hagdan, no? Ako rin excited na. Yan o. Nakikita na natin. Pero iusod pa yan dun ha, hindi pa itong pinaka-final. Idinikit lang nila dun. Simulan ng magkulitan kasama Sinulid TV. Magandang araw mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Ito ay kaduktong lamang ng ang vlog natin kanina. Patuloy pa rin si Kuya Ogi na nagpapalitada dito mga kapanalig. Yan o. Nadali niya na rin yung ilalim. Pero may good news ako. Yan, dumating na si Sir, yung ano ng ating hagdan. Yan. Na-assemble niya na mga kapanalig. Makikita na natin yan maya maya. Lapitan natin. Expert na si Sir, wala nang gloves no? Rekta na. Yun. Okay lang naman pakita sa kanila kuya na kung paano assemblein, no? Okay po, Okay lang yun. Mamaya po, nilalagyan ko pa lang po ng yung po niya. Ay, opo. Napaliwanag na sa akin ni Jay kahapon niya kung para saan. Umumog lang po natin yung step. Okay po. Let's go! So, yung may natutunan ako dito sa pag-aano ng tawag dito ng hagdan. Sa pag-aayos, ganun pala diskarte nun, talaga may butas na isushoot mo doon, no? Para na-adjust mo lang siya, na iikot-ikot. Tapos, tsaka siguro i-welding. Yun, dumating na nga si Kuya. So, nagka-problema pala nung mga nakaraan na araw kasi inaasikaso niya nga yung mga materyales. At nagpaano na rin siya kahapon, yung nagpa-bend nung pinakaano natin, pinakahawakan doon sa hagdan. Nagkaroon daw ng problema. Kaya hindi rin agad nakapagtrabaho kahapon. So ngayon itinutuloy na. Mukhang magaling naman talaga si Kuya gumawa. 'Di ba? Konti na lang 'yan. Maya-maya balikan natin kasi pare-pares lang naman ang ginagawa sa ngayon at napakita ko na sa inyo yung kahapon, yung ginagawa ni Jay, yung kanyang tauhan. Ang nakaka-excite dyan mamaya yung pag tinayo na yung tubo, tapos pag kinabit na yung mismong baitang, tapos yung mga hawakan, kung aabot ngayong araw na ito. Pero kung hindi, malamang bukas yan matatapos. Sabagay, kung talagang magkakaroon ng problema sa materyales, hindi rin talaga mabubuo. Kaya mas maganda na kompleto na yung materyales bago assemblein dito. Walang tubig. Ano ba yan? Lagi na lang ganito. Tubig! Grabe si Kuya Ogi. Diretso pa rin siya sa paghahalo ng semento. At tinatanong ko siya kung kaya niya na naman daw. Dahil mamaya naman kukuha naman siya ng labor mga kapanalig mamayang tanghali. Ayan. Kasi kailangan ko talaga i-vlog yung pagtayo ng hagdan. Kaya hindi ko rin siya masusuportahan. Yan. May makukuha ka naman Kuya Ogi sa tingin mo? May makukuha. Sige, may makukuha yan. Para dire-diretso ang trabaho natin. Ano po? Tubig? Puno na ang tubig. Patay natin. Sayang. Mahalaga talaga laging puno yung yung mga drum na yun. Para pag maghahalo o may huhugasan ng mga katulad ng pala o pwede dyan. Pakita lang namin sa inyo kung paano ikabit yung bilog. Yung nasa gitnang bilog ay yung pinaka suksukan sa gitna. Ayan, may idea na kayo kung paano. O pwede nyo nang gayahin. Mahal nga lang niyan. Mahal nga lang puhunan yan. Nasa brown now? Ha?
Naku po. Ayun lang. Pahinga muna kuya, brown out. My goodness! Wala ng tubig, brown out pa. Yan ang ano, isa sa inaalala ko mga kapanalig pag nawala ng kuryente. May hinto ang trabaho. Ayan ang sinasabi ko, wag naman sana maghapon. Pakabahin mo lang kami ng konti. Wala talaga. Okay lang naman sir, nag-aakot pa sila ng mga materyales. Apo, sige po. Ay, may hakutin pa ng materials doon sa taas. Kaya pala walang tubig, wala nang kuryente. So wag naman sana adyain na magtagal. Lord, kailangan po namin kuryente. Eh yung generator namin maliit lang, hindi kaya yung mga welding. Hindi po kaya no. Dalawang welding machine po gagamitin namin eh. Dalawang welding machine. Yung isa doon kay ano. Sige po, sabay kami rito ngayon. Sabay nyo pong assemble diyan. Pipilitin na yung buhay na ganito. Ayun, ayos pala. Maraming salamat. Dalawa silang welder na gagawa. Ano kasi, magbuhukay lang naman doon. Magukay lang. Tsaka ibabaw yung tubo. Welding ko, kaya dito kami. Welding. Alright, ayun Kaya pala. walang kuryente. Oo nga eh. Kung kailan full force na tsaka wala ng kuryente, parang pinagtitripan tayo ng tadhana Hindi, hintayin lang natin, meron na yung maya. Muna tayo sa taas. May gas! So habang walang kuryente, dito muna tayo sa kubo. Etong kubo pag pinagawa, malaki-laking trabaho pa to eh. Kasi pag pinalitan ng tubo, hindi na siya pwedeng pakuan ng ano, pagkaho yung idinikit mo. So kailangan iisip na naman tayo ng bagong paraan. Babaklasin lahat yan. Papalitan na rin to. Matrabaho pero sige, uunti-untiin lang naman. Para yun nga, magbalik yung sigla dito sa kubo, sa Kamalig. Ang presko. So yung hagdan, pag natapos yan ngayon, pipinturahan pa yan. Pero tingin ko yung pintura na gagawin nila, ano lang yun eh, yung parang pang ano tawag dun, yung first coating ba tawag dun, basta ganun ba, tapos papatungan mo ulit. Ako na siguro bahala magpatong ng pinaka magandang kulay, no? Gawin natin yung mga matte black, ganun, yung maganda. Presko ah. Aakyat pala tayo sa taas mamaya dahil dadating na yung ating 20 pieces na semento. Sana may maghakot ng mga bata, kasi yung isang bayani natin dito na naghahakot may trabaho kaya paring usili. So hindi natin siya pwedeng maobliga eh. Sana bago matapos yung paghakot ng mga tropa natin ng materyales, magkaroon na rin ng kuryente para diretso ang trabaho. My gosh, grabe din talaga yung kahalagahan ng ng kuryente at ng generator syempre. So meron nga tayong generator dyan, kaso nga lang hindi kakayanin yung welding machine. Kaya talagang dapat yung mga ospital merong nakareding generator yan, dahil buhay ang nakasalalay dyan, di ba? Pag nawala ng kuryente, hindi gagana ang oxygen, di ba? Hindi gagana ang machine para sa pag-oopera. Kaya talagang napaka-importante. Ang mas masakit talaga dyan mga kapanalig, na hindi mo alam na mawawalan pala ng kuryente sa araw mismo na pinalano mo na mag-celebrate ng birthday mo, kunyari sa lugar nyo. Kunyari may mga tolda ka pa sa labas, tapos yung gilid may mga dahon pa ng nyog, no? Tapos may mga lamesa, tapos palibot ng upuan, tapos wala palang kuryente, may naka-ready ka pang videoke. So hindi nyo rin magagamit. Ang mangyayari, puro inuman na lang. Kwentuhan, inuman, sayang yung effort. 2 days pa lang walang kuryente, no? Kaya 1 day. Ang malas ng ganung pagkakatiempo. Ayan, no? Kuya Ogie, anong gusto mong bonus? Babae ba? Hindi naman babaero to si Kuya Ogie. Good boy. Ayan, nadali na rin tong ilalim. Pati ilalim, pogi na. Oh yeah. So sa oras na to, bawat sulok ng aking bahay ay natatapalan ng mga kapanalig. Yung mga dating nakikita nyo na yan, ay hindi nyo na siya makikita sa mga susunod na araw. Dahil siya ay mananatili ng may palitada ng pang mahabang panahon. Pang matagalan na yan. Hanggang sa mamana pa ng mga anak at mga anak nila, yung mga apo ko sa tuhod. Yan. Nandiyan ang bahay na yan. Wala pa ng kuryente, ano ba yan? My goodness.
Kung kailan excited tayo sa ano, tsaka nawalan, ang galing talaga. Check ko lang yung aking. Ayan. Meron kasi akong ine-export na video. Silipin naman natin si Kuya Ogie dito. Para ibang view naman. Alright, waiting muna tayo dahil hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Kahit i-testing natin. Kaya dito muna si Sir. Magpapahangin, mainit. Ay, wala talaga. Wala pa rin kuryente. Diyan ka muna, Sir, ha? Sige po. O, check muna natin ano. Ah. Para makapag-relax dun si Kuya. Kuya ba o Sir? Kuya na lang. Kuya na lang. Naman ako nagtuturo. Oo. Nalilito na ako eh. Sila na rin. Para saan po ito? Alin po? Ito. Yung pumaliliit. Oo. Yan po yung pinaka-design sa... Sa gilid. Sa gabay ho. Mm. Yung tagiliran. Aha. Ito pala. Tapos yung po sa ano nyo, railing nyo, ganun din po. Ganun din. Design. O yung pahaba-haba. Ito pala. Akala ko yung ano, yung mga nakat na doon. Oh, yun. Kasama din po yan. Kasama po yan kasi dinamihan ko na. Para Mahirap magpabalik-balik. sa bagay. Para maganda nga naman. Mas maganda kasi pag medyo dikit-dikit, pag medyo magkakalayo, ano, parang alanganin tignan. Tignan natin si Kuya Ogie dito. Wapo na si Kuya Ogie. Ay. Wow! Kinis eh. Maglilipat na ang dami mamaya. Lapit ba? Kunti na lang. May candy, makikihingi tayo. Kanino kaya to? So ano naman, magkakuryente na. Meron silang ano dito, yung parang gulong. Sa tingin ko ito yung ano, para mabilog nila yung bakal. No. Ang galing. Ganun pala ang diskarte. Makapag-aral ng mag-welding para magaya na si Kuya. Ayan o. May guide silang tubo. Etong tubo na itong nasa gitna, ayan yung nakatayo. Yan, tapos pag na-welding nila itong nasa labas, isusuksok na lang nila yan. Tapos tsaka i-adjust. Yun ang pagkakaalam ko ha. May dala na silang ano to? Epoxy. Para dun sa mga duktungan ng mga welding nila. Importante yan para makinis. Katulad ng ganyan no. Yan, lalagyan nila yan. Pero pakikinisin pa yan. Magpapahinga muna si Kuya Ogie. Sana may makuha talaga ano mamaya. Bago pa tong ano nila. Muntik ng kalawangin. Kakagamit yan eh. Yan. Sa tingin ko talaga maganda yung kakalabasan ng ano natin. Tawag dito, hagdan. Dahil marami nga. Ito yung sinasabi ko. Ito, ididikit sa gilid. Kasama pa pala yun, yung nasa labas. So, ang dami niya nakadikit. Ganda. Pero dapat, syempre, yung ano na ito, yung pinakadulo, kailangan kinisin. Kasi delikado rin. Matalim. Pag nagkahagdan na kasi tayo ng maayos-ayos, mga kapanalig, hindi na nakakatama dumakyat. No? Di katulad pag ganito pala yung hagdan natin. Tapos doon yung kwarto ko sa taas. Pag magbibihis ako, galing ako sa banyo. Tapos aakyat pa ako dyan sa hagdan. Nakakatamad na, di ba? Kaya talaga sabi ko dito muna yung kwarto ko. Dito sa baba para kung maligo man ako, isang paso ko na lang dito. Pag natayo na yung hagdan dyan, ang bilis lang, nasa taas ka na. O nasa kwarto ka na agad, tapos baba ulit. Oh my God, thank you. Nagkaroon na ng kuryente. So tuloy ang trabaho. Naririnig ko na silang nag-welding doon, mga kapanalig. Ay, nag-welding. Oo nga, nag-welding. So, titignan natin maya-maya. Nandito lang ako sa kwarto kasi may inaasikaso lang ako. Alright, tuloy natin ang vlog habang tinutuloy din ni Kuya yung trabaho niya doon, mga kapanalig. Yung pagkakabit nga ng hagdan. Tinignan ko lang ulit tong trabaho ni Kuya Ogie. Ibang-iba talaga yung ano, yung tawag dito, yung itsura pag may palitada. Ibang-iba pag dumaan ka. Ang linis, 'di ba?
Dati pag dumadaan, kita mo, puro ano eh. Siyempre, hollow blocks pa lang. Medyo kakaiba sa mata. Pero pag ganyan, ang linis tingnan, di ba? Mapapalingon ka talaga eh. Sana nga nakakuha si Kuya Ogie ng kanyang tawag dito, labor, para mapagtulungan nila tong kawayan na ilipat dito. Maglalagay lang naman ng kahoy dito para mga kapanalig, pinakatungtungan. Tapos itatali lang yan dyan. Tapos pwede na iusod. Dito na si Kuya Ogie. Pero hindi ko lang sure. Dito ba sa kabila o baka doon pa yung yung gawin niya. Sa may biga, tapos dito sa poste dito. Mamaya makikita natin kung ano yung gagawin niya. Tatanong natin. Magkakaroon na rin ng itsura itong bandang kusina natin. I-ready ko lang yung pambayad natin sa semento para pag dumating mamaya, babayad na lang tayo. Pinasuyo na natin kay June mamaya yung pangbayad dun sa semento para maituro niya rin yung san lalapag, mga kapanalig. Do parehas lang naman para mai-vlog pa natin yung mga pangyayari dito. Baka mamaya meron kasing importante na ginagawa doon sa hagdan, hindi natin makita. Nandito na rin si Kuya Ogie at mag-uumpisa na ng trabaho. Eto, teka, tatanong muna natin kung meron siya nakuha na... Kuya, may nakuha ka? Si Buboy mag-half day. Mabuti naman papasok si Buboy. Nawala na yung lagnat niya. O dapat pumasok siya para mawala yung lagnat kasi pagpapawisan siya dito eh. Kumbaga maano yung kanyang buto-buto. Mababanat. Oh pre, okay ka na? Pumasok na si Buboy. May katulong na si si Kuya Ogie. Ayan na. Bayad lang na kayo kuya. Nakailan na po? Ay sige, wag na, baka mabigat pala yan. Mamaya ako na bilangin. Tatlo na lang. Yung tatlo na lang. Tapos makikita na natin i-assemble nila yan, mga kapanalig. Maitatayo na yan. Babalikan na lang natin si kuya dahil si Kuya Ogie ay nandyan na. At si Buboy ang magka-tandem. Yan na. Buti na lang nandiyan si Buboy. Oo nga eh. Kailangan eh. Yan na. Si Buboy ang taga-tali doon para may usod na to. Ito na isusunod pala ni Kuya Ogie. Ayos. Poste lang tira niya. Tira lang poste. Sa bandang taas kasi wala na eh. Dahil nga ayun yung pinaka-terrace natin, mga kapanalig. Tapos poste na lang matitira. Ayos. Bali si Bossing. Si Bossing tsaka si Kuya magtutulong dito mamaya, mga kapanalig. So dalawang welding nga yung gagamitin para sabay silang magtatrabaho. Diyan natin yan. Kinokompleto lang. Tukmol! Ay may pangalan na pala yung aso naming isa. Si Tukmol. Lagi ko na babanggit yung word na Tukmol pag mabaho, di ba? Naisipan ko yung pangalan kay Tukmol. Tux! Tukmol! Saan ka galing ha? Yan na. Nailipat na ang tatlong kawayan. Ang lamig na naman nawala yung hangin eh. Pinalitan ng madilim na kalangitan. At umaambo na nga Mabuti may bubong doon Sakto yan. So dito na lang mag-aabot ng halo si Buboy. Mayayari na rin sa kusina. Mambuboso lang tayo dito, mambuboso. Yan. Para makita natin si Buboy ng malapitan. Tatali lang mabuti, mga kapanalig, para safe si Kuya Ogie na tumungtong. Para hindi rin magkahiwa-hiwalay. Pag umuuga kasi ang andamyo, naiilang ang mason. Kaya dapat talaga nakapix. Kung uuga mang konti lang. Ang lakas ng epekto ng welding sa kuryente. Tingnan nyo, namamatay-matay yung yung napakalaking electric pan ko. Namamatay siya pag binubuksan yung welding. Lalabas muna tayo dito kasi yung yung amoy ng bakal na ginagrinder, pumapasok dito, masama sa lungs yun. Naks.
Ayun na oh. Naipon na yung mga baitang natin. Ilang piraso na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nga. At si Kuya Ogie, tinanggal na pala yung kawayan dito. Ayan. Dahil mag-uumpisa na siya mag-ano sa labas. Nagli-layout pa lang si Kuya Ogie, mga kapanalig. After nyan, maghahalo na rin sila dyan ng semento. Ang oras natin ngayon ay 1:40 ng tanghali. Ayun. Kailangan may tubig dito. Kasi pagkatapos may hiwa, kailangan iloblob para hindi mainit. Mainit kasi yan. Mukhang tumutuloy yung ambon ah. Yung ambon dito padaan-daan lang. Mamaya mawawala tapos yan na naman. Parang nagtitrip lang ngayong araw. Alright. So hindi pa rin tapos yung ating hagdan. Siguro yung ating hagdan makikita nyo na lang sa ano, sa next vlog. Hindi, titignan natin laway ko. Tignan natin kung ano, kung aabutin na itong vlog yung pagkakabit doon, kasi baka mamaya sobrang haba na nito, ikakat na natin. Umuulan na Kuya Ogie. Dumating na yung semento. So si Junjun na bahala magbayad doon. Pre, pababa nung ano yung tansi. May tansing kasama yun. May tansi. Oo. Lagyan natin kahoy. Dadala si Jun ng kahoy. Ito na. Yan, dalawa na sila ni Kuya ang tulong dito, kaya matulin na. Full force. Yan na. Sineset up na nila ang hagdan. Naririnig ko sila doon, parang itatayo na nila yung tubo. Ayun rin yung gusto ko makita eh. Alam niyo, mahilig ako sa mga tubo. Gusto ko ganyan, yung mga tumatayong tubo. Natitignan natin. Lumabas na naman si Fiona. Sana ano, di na mawala ng kuryente para tuloy-tuloy ang trabaho natin. Akyat tayo, akyat. Unti-unti na nang tatapos. Feeling ko bukas ano na yan, kompleto. Iba yung ano, yung amoy nung bakal na ginagrinder. Kaya medyo lumayo tayo. Ang matindi niyan, si Kuya yung gumagawa kasi wala talaga silang protection. Wala silang suot na mask, wala rin gloves. Talagang sanay na. Sanay na sa trabaho. Siyempre importante din salamin kasi mamaya madala yung mata. Mga veterano na yung mga yan. Pag mga ganitong sitwasyon mga kapanalig, kunyari dalawa yung gumagawa, dalawang grupo. Sila Kuya sa hagdan, tapos sa kabila doon naman sa pader. Hindi mo rin alam kung saan ka pupunta, you know? Gusto mo lahat makita kung ano yung detalye, kung paano nila gawin. Yung pagbabago, ganun. Excited na kayo sa hagdan, no? Ako rin excited na. Siyempre yung may-ari ang mas excited, di ba? Para makaakyat na ako ng maayos. Nakakatakot din kasi din sa hagdan na yung mga kapanalig. Lalo na pag galing ka sa ibabaw, pababa. Doon ka talaga ano, doon ka talaga parang mangatog yung tuhod mo. Dahil medyo malundo na yung ano eh, yung hagdan. First time kong makakita ng ano, pag-assemble ng tawag dito, layo lang tayo maingay, ng hagdan, ng ganyan, ng spiral mga kapanalig, no? Kaya excited din ako eh. Titignan natin kung paano itayo. Pag meron kasi ako gustong malaman, sinesearch ko lang sa YouTube kung paano nila gawin. Kasi lang, ewan ko lang ngayon, hindi ko sinearch eh. Hinayaan ko na lang na ano, na dumating sila para mas makita ko ng ano, ng harapan o ng personal, no, yung paggawa. Ito ang kauna-unahang hagdan ni Kapanalig sa buong buhay niya. Ay, hindi pala! Sa Bukana pala, kauna-unahang hagdan, kaso nga lang yun, kahoy. Ito, spiral. So, pangalawang hagdan, pero spiral, no? Unang hagdan kasi spiral eh, no? Kung sa unang hagdan, yung sa ano talaga, sa tawag dito, Bukana, kahoy nga lang. Matindi rin yung hagdan ko dun, medyo matarik, pero never pa ako na-aksidente dun. Simula nung tumira ako mga Kapanalig hanggang sa nakaalis na ako ng Bukana, hindi ako na-aksidente dun sa hagdan na yun. Dito talaga yung ano,
Sa ngayon, best tambayan. Hindi muna sa kwarto. Dahil masusuffocate tayo dun, baka magkasakit pa tayo. Dito medyo malayo-layo tayo sa kanila mga kapanalig. At makakapagkwento ako na maayos dahil hindi maingay. Mas maganda talaga pag pag dalawa yung yung nagtatrabaho, mabilis. So ang gagawin ko dito sa vlog na to mga kapanalig, idiretso na natin. Kahit abutin ng 1 oras, 'di ba? Para halo-halo na yung palitada tapos yung pagkatapos mismo ng hagdan natin. Diba? Para hindi na kayo nabibitin. Ayoko na nabibitin kayo eh. Pag samasamahin na natin sa isang vlog. Let's G. Tingnan natin kung ano na yung ginagawa. Sa baitang pa rin naman. Pero lapit na tayo para makita natin. Okay, salamat kay Junjun. Kasi siya yung tawag dito, siya nagturo ko saan ilalapag yung semento. Meron na tayong 20 na semento, papakot na lang natin sa mga bata. Kasi si Junjun ay may trabaho din. So sa mga bata na lang natin yan. Ipahakot. Kaya Ogi, kailangan mo pa? Tanse? Diyan na muna. Dito muna. Gagamitin pala yung sa kabilang side. Dito muna yan. Ayan na. Lapit na sila. Kailangan talaga skill ka dyan na marunong ka mag-welding. Pag hindi, kung ano-ano mangyayari sa style na yan. Tanong pala natin kung ilang baitang. Kuya, ilang baitang po yan? Ilang baitang? 16. Oo. 16 pala. Oro. Oo. Kailangan tayo, sumunod tayo sa pamahiin. Ay kuya, yung pala, magtatiles ako, baka tataas ng konti, no? Oo. Siguro mga 2? Opo, 2 daw. Kasi pag hindi natin yung nasabi ko na pala yun, di ba? Pag hindi natin sinunod yung taas ng tiles, baka nakadikit na yung isang baitang doon sa mismong tiles. Dapat nakaangat siya. Mga 2 lang. Mabaho talaga yung ng bakal. Biro mo ako, bago lang ako na, paano pa kaya sila? Hindi sila nakamas. Puro na siguro. Wag naman. Baka yung baga nila na nandun sa bakal. Hintayin lang natin matapos mag-layout to si Kuya Ogi. Pasilip lang natin yung mga ginagawa nila. Pero pukusan muna natin yung hagdan kasi alam ko, ayun nga, pare-paras tayo excited dito. Ha? Ay, dito muna. Okay lang. Maganda yung hagdan natin kasi ang lalaki ng baitang. Malapad. Kasyang-kasya ang paa. Sabi ni Kuya hindi raw tinipid. Doon nakikita naman natin yung mga materyales. Tsaka lalo na yung dami nung yung ano po ba tawag doon? Yung maninipis na yun? Alin po? Yung pang design? Ito po yung sa gilid? Yung tubular po. Tubular, no? Ang dami. Hindi talaga tinipid. Marami pa po doon. Tsaka makapal yung tubo talaga. Quality. Konti na lang daw, 2 na lang, may tatayo na. Ganun kabilis sila Kuya. Sa tagal nilang gumagawa na niya, kabisado na nila yan mga kapanalig. Kumbaga, alam na nila yan sa utak nila na kung ano yung gagawin nila. Kaya mabilis na. Siyempre dito naman tayo. Hindi pwedeng nababaliwala sila Kuya Ogi. Doon na naghalo. Kaya pala hinahanap ko, saan ba yung halo? Na doon na pala. Ang galing Oo, sabi ko maano talaga doon, masikip kasi may nag-welding. Oo. Ayos very good. Hindi nga lang gaano makagalaw si Buboy. Pero kaya ni Buboy yan. Kuya Ogi, dadamay na natin tong poste para maganda. Pababa. Ito Oo, pangit kasi pag dyan lang iniwan to.
Lahatan. Ito, hindi na papatanggal. Ano na lang to, papaganon. Sa ilalim lang naman, walang problema kahit ano kalabasan. Dadaan lang yan. Matatakpan naman yan ng ano ng asintada at palitada. Oh yeah. Ang galing. Sinisilip ko dun sa loob, sabi ko, ala, hindi pa sila naghahalo. Yung pala nandun na sa kabilang pwesto. Ayos. Madiskarte sila, madiskarte. Kata ilong. Buti kayo hindi kayo na ano. Wala kayong mas. Buti hindi kayo na sumasakit yung baga nyo. Immune na po. Immune na, sanay na. Sabi ko na nga ba. Ha? Mahangin naman. Hindi naman kulog. Ito na yung huling baitang. Let's go. Makikita lang natin kung paano itayo, pero hindi pa kayang tapusin ngayon yan mga kapanalig kasi marami pa yung design eh. Ayan mga sa gilid-gilid. Ayan na, nakapagalo na si Buboy. Nayayari na ang kusina. Yung sa labas nayayari na yung sa loob Ay hindi pa pala, kulang pa sa lababo. Kulang pa ng tiles. Let's go. At sa oras na ito 2:24, makikita na natin mga kapanaling kung paano nila ibabaon yung tubo doon. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Tingnan na lang natin, hindi ko pa alam Yan, sinusukatan lang nila yung baitang para sure na sure. Alright, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano Teka. Kasama lang din yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sakto. Okay, sakto. Yan. Yun, masasampulan na tayo. Ayan. Ganyan yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Di papasok yung pinakabaitang. Iyan natin ha. Swak na swak. Hindi, pupuloy natin yun. Usog muna tayo doon. Tapos ipipis mo na ba? Maglalagay tayo sa dulo. Para hindi ka mangawi. Medyo masikip yan. Panghuli na yan. Panghuli na. Panghuli na. Panghuli. O syempre, balik tayo dito. Nagsusuksok lang sila nung pinakabaitang Babalik rin tayo agad. Pinasilip ko lang ginagawa ni kuya. Tulin. Alright, balik naman tayo dito. Ganun lang. Nagkakaroon ng idea kung paano gumawa ng spiral na hagdan. Buka ka na iba? Dami. Yan na. Tatayo na nila mga kapanalig. Dahan-dahan lang po. Tatayo na. Yan, tingin dyan. At ang dalaw, tubig lang. Sige.
Ilang baitang pa lang yung naiano nila. Kasi mabigat yan pag sinuksok lahat. Tsaka mo itatayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Diba? Sige. Tapos, Bigat dun, ah. Pwede yung muna sa taas. No? Okay, kailangan naka-level yan para pag nag-level tayo dito, sakto. Pwede mo dito. Dito sa kanto muna tayo dito. Okay, dito sa kanto. Dito muna tayo. Ha? Bakal yan. Bakal yan, no? Yan o. Nakikita na natin ng paunti-unti. Ibinuka na ni Kuya. Ganda na. Okay na siguro yan? Ha? Ang ganda na, pwede na. Ganda na yun, no? Wala pang hawakan yan. Ganun ko dito. Ay, teka. Side mo yan. Side mo yan. Side mo yan. Ayan, ganyan lang. Ang ganda. Ay, wala ka. Ito. Ay, teka. Puti na lang. Ganda. Ayan, side mo lang yan. Side pa natin ito. Sudon. Okay. Sinusure lang ni Kuya na talagang pantay na pantay. Kaya kailangan talaga ng level bar. Pero hindi pa yan yung pinakasentro. Kasi syempre sa gitna yun, di ba? Lilipat po natin dito. Palilipat lang ako. Kaya kukunin na po namin yung level para mai-welding natin. Okay. Akit ka doon ang ino. Welding mo muna yun doon. Let's go. Welding doon. Balikan natin. Check lang natin yung ating i-upload. Yan. Ngayon po ay nakikita ko ng aktual kung paano gawin. At kayo po nakikita nyo sa video. No? Sige. Ile-level bar din pala yung mga hagdan para talagang diretso yung baitang niya. Sige, mamaya. Lumuluwag muna. Opya, ano nangyari? Nahidlip ako ah. Uy. Ayan na. Nalagyan na pala nilang ng pinaka guide. Dyan naman pinaka-entrance niya? Hindi pa po. Hindi pa? Inaalay lang po namin. Ina-align lang. Yun ang bagtak yung landing. Dito po sa gitna? Sa gitna. Tapos magkakaroon pa po ng parang grills dito yan? Lalagyan po natin. Sige po. Dito naman po, meron kayong Pinakapader ko po yan eh. Alright. So okay na, malinaw na. Ay, hindi man lang kayo nakapagkape. Unti-unti nang nabubuo. Na-level bar na ni Kuya yan. Kamustahin natin tong sila Kuya dito. Kuya, kamusta kayo dyan? Wow, natapos na yung taas oh. Yung kantuan lang naman talaga matrabaho. Yun. Pwede namang ipagpabukas. Lalay itong kantuang ito. Yung kantuan po. Iwan niya ilalim. Ayos na. Randam yun. Doon sa sa kabila? Dito. Oo. Alright. Unti-unti na yung hagdan ay nakakabit na. Tapos dito naman sa likod, syempre nakapalitan dahan na. Yan, konti na lang mga kapanalig, malapit nang makarating sa sa tuktok ng tagumpay. Yan Pero iusod pa yan doon hindi pa itong pinaka-final. Idinikit lang nila doon para
i-align. Yan, yan. Yung ginagawa po ni Kanoy dito sa likod, hindi pa natapos. So bukas ko na lang po sa inyo papakita pag kumpleto na. Sa ngayon, puntahan muna natin yung hagdan. Hindi ko sa inyo kaya mapakita mga kapanalig sa vlog na to, yung buong kabuuan ng hagdan. Kaya sa lahat ng gustong sumubaybay, alam nyo na po, no, manood na lang kayo sa susunod para makita nyo yung yung tawag dito, yung proseso ng pagkabit ng iba pang ilalagay dyan. Ayan po. O, diba? At least nakita nyo na. Yan. I-edit ko na tong vlog na to. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magkita na tayo sa next update. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Noy TV.